Magandang araw, pakinggan natin ang isa sa mga kwento ng mga naging challenges ng isang kasama nating Gen Z mula sa pagkakalipat nila ng tahanan mula sa Riles, Tondo, Manila, papuntang Santa Maria, Bulacan o ang tinatawag na pabahay. Tara, samahan natin pakinggan at alamin ang mga naging kwento at kwentong pag-asa ng ating kapwa-kabataan na Gen Z. My name is Francisco Y. Esperami Jr. Galing po ako ng Tondo, Solis. Nakatira po kami dati sa gilid ng Riles. Ang naalala ko is yung mga masayang bagay na nandun kami ng pamilya namin. Siyempre, dahil bata pa ako, siyempre nakapaglaro kami ng maayos sa palaruan ng mga marami sa Solis. Tabi ng Riles, ganyan, nakapag-enjoy kami doon. Siyempre, kumpleto kami ng pamangkin, pinsan, gano'n po kami na. Kaya, yun po ang naalala ko is yung masayang lugar ng Tondo, ng Solis. Yun, yung trabaho po ng magulang ko doon is yung accessible lahat na nakakapagtrabaho po ng maayos yung mga magulang ko. Solis, ang trabaho po ng magulang ko doon is vendor, yung mama ko po, and yung papa ko po is sa Goldilocks po siya. And yung nararamdaman ko po nun is nalulungkot dahil nakikita ko na inigiba yung bahay namin. Then, isa-isa po kami ang nag-aalisan sa lugar namin dahil mga mga kapamilya or kakilala na sa iba-iba rin na nakaka-relate. Then, nalulungkot dahil wala yung mga kalaro, mga kapamilya, mga kapatid, pinsan na kasama namin. Nalipat po kami dito sa Northville 5A taong 2009, October. Ang una ko mong naramdaman is nalulungkot dahil wala kami masyadong kakilala, mga bagong tao, bagong mukha. Then, ilang days din po kami noon na hindi makatulog dahil walang kuryente at walang tubig ng isang buong taon. Yun, masasabi ko po ngayon sa tinitira naming bahay is maganda, okay siya. At higit sa lahat is dito na kami nagkaroon ng mga trabaho na naging accessible na rin yung ibang work na kailangan namin na nagkaroon din ng kuryente at tubig na pinag-uunan nila. Hindi ko po alam na ganun po ang pwedeng mangyari na pwede pala kami maalis sa bahay. Dahil wala po kaming kaalaman, hindi po namin nalalaman or di po namin talaga alam na pwede po kami maalis sa tinitirahan namin bahay. Dahil unang-una po sa lahat is wala pong nagsasabi na pwede kami maalis sa bahay. Hindi na po kami papayag dahil dito na po namin nabuo yung masasayang taon na magkakasama kami ng buong family, then buong mga pinsan, ganyan. Hindi na po kami papayag na maalis dito sa bahay dahil okay na po dito. Masaya po dito sa bahay. Pagkakaintindi ko po sa Gen Z is yung sila po yung mga mahilig sa gadgets like phone, computers, sila po yun. May tutulong ko po dito sa usapin na ito is yung social media dahil doon po nakapokus ang Gen Z sa night gadgets nga po. Doon po sila makakapagsabi ng mga kaalaman lalo na yung mga hindi talaga nakakaalam na mga tiga-pabahay din na mga Gen Z. Sila po yung unang-una kong pagsasabihan, pagbigay ng like siyempre social media, share, then sa kanila ko po ipapaliwanag na pwedeng kaming maalis dito sa bahay. Tunay nga napakahalaga ng pagkakaroon ng sariling tahanan para sa isang magandang kinabukasan. Isang kwento na naman ang napakinggan natin na nagpapakita ng iba't ibang challenges sa buhay ng Gen Z. Samahan niyo po muli kami sa mga susunod pang kwentuhan upang mas malinawan at malaman ang kalagayan ng mga kabataang nasa ilalim ng Gen Z. Huwag po natin kalimutan i-like, i-follow, i-share ang Bahay Ko Kinabukasan Ko.